Iloilo, kaway-kaway sa mga Ilongga diyan. The City of Love, 'yan ang city namin, ang pangalan ng city namin. I'm 55 years old. Nakalimutan ko na ang edad ko ng dahil na-excite ako sa share ni Coach Marilo, grabe. At saka ni Coach Ronilyn, grabe sila 'no, parang very inspiring yung mga binagsak nila. Dapat wala na akong dapat i-share kasi ubos na nila. And may isa akong anak, 20 years old this coming May 29. Mag na 20 na yung anak ko, hindi ko nalagaan ng dahil dito ako tumagal. Almost half of my life nandito na ako sa Hong Kong. Nagpangamo ako isang amo. Isang amo ko lang 'to. Tapos thanks God, mag-ano na ako, makasama ko na yung family ko by the grace of God through Live Good. Thank you sa buong team ko na nandito, si Mamayra, kahit isa may nag-support din sa akin kasi tulog pa siguro yung iba. And thank you sa buong team ng UD na walang sawa sa pag-welcome, pag-invite sa akin sa pag-share dito. Bakit ako nag-Live or bakit ako na-inlove sa Live. So, ngayon pag-usapan natin about kung paano ako nag-Live. So, gin-invite ako sa Live ng aking upline na si Sir Alex Tabunan. Sabi niya sa akin, kumusta ang income ko? Kasi doon kami sa previous company namin. Dami akong company na sinalihan ng dahil sa products. Products yung hinahabol ko, hindi income. Kasi akala ko may income ako dito kay amo, enough na yun. Pero hindi pala. Kulang as an OFW, kami ang inaasahan. Siguro nakarelate lang sa amin dito yung lahat ng mga OFW. So, hindi ko hinahabol yung income kasi dahil lang sa mga organic products. So, ang dami kong sinalihan, yung naka-30 package sa ibang company, 315 yung puhunan. Another company is malaki ng puhunan. Nagbili ako doon ng platinum. Sa ibang company is 29,000. Bumili ako ng gold na rank doon para sa anak ko is 17,000. So malaki talaga yung mga puhunan sa ibang company. Unlike dito kay Live, kaya dito ako talaga na-inlove sa kay Live ng dahil 3,000 lang. At saka never ko naranasan dito kay Live na kinuha ko sa bulsa ko yung monthly subscription ko sa Live ng dahil sa first week ko pa lang dito is naka 325 ako. First week ko pa lang dito sa Live kasi kung balikan ko lang dati yung unang hataw ko sa Live kasi dati yung pagsali ko dito is first week ko is 325. So nag-bronze ako 1 day. Pagka 3 days nag-silver ako. Pagka 16 days nag-gold ako. So nang time na yun sinipagan ko talaga, grabe ang paghataw ko. Kaya yun ang gusto kong balikan ngayon na makita ko lang yung memories ko dati ng first year ko dito sa Live. Nakita ko yung memories ko no bumalik sa Facebook ko na grabe pala yung mga weekly ko doon is 194, 174, 300 plus, 74, ganun yung mga weekly ko dati. So sabi ko, dapat ko kaya ibalik yun ngayon. So, ngayon, siyempre, kumikita na tayo, nag-income tayo ng malaki dito. Kaya kung minsan, parang wala na sa wala na sa mind natin humataw. So, dapat pala natin balikan yun, yung dati nating hataw. Kung ano tayo dati, dapat ngayon balikan natin. So, nang time na yun, grabe ang sipag, grabe ang hatawan. So, ang tulog ko lang dati noon is 1 hour. 1 hour lang yung pahinga ko. Tapos, pero hindi ako napapagod ng time na yun dahil sa na-excite ako araw-araw. Biro mo, sinong hindi ma-excite na weekly yung income natin dito, weekly, monthly. So, ang first matrix ko doon dati is naka first
first matrix ko is 32 ata yun. Yung first matrix ko dito ng nag-first matrix ako kasi sinipagan ko talaga nung una yun. So ngayon sabi ko dapat balikan ko ngayon at saka yung ang live good lang kasi ang magpaano sa atin, magpaangat sa buhay natin kasi akala ko OFW ako, yun na. Sabi ko ito na makatulong na ako sa family ko pero hindi pala, kulang. Kasi ang maka-relate lang sa amin dito is yung mga OFW na kami talagang inasahan kasi hindi namin matiis kung may mga nangangailangan maghingi sa amin sa Pilipinas, hindi namin kaya na tanggihan sila. May maghiram sa amin, may maghingi, hingi ng tulong. Lalo na sa akin, marami akong kapatid, 9 kami. So, siyempre, mahirap kami lahat. Kaya yun ang sinipagan ko dito sa Libcod kasi ayaw ko maranasan ng anak ko yung naranasan ko. Pero pinaranas ko pa sa anak ko na umalis ako sa kanya, 24 days lang. Iniwanan ko siya hanggang ngayon hindi ko na aruga yung anak ko. So yun ang pinakasakit sa buhay ko na hindi ko lang naman naalagaan yung anak ko. Kaya sabi ng time niya yun, sabi niya sa akin, Mama, wag mo na hintayin baka someday mag-regrets ka na mag-asawa ako na hindi mo lang naman ako makasama man ng matagal. So yun, doon nag-ano sa mind ko na kailangan ko talaga sabi ko sipagan tong livelihood para makasama ko yung anak ko. But thanks God na magfo-for good na ako, coming soon na. Makahanap lang ako ng kapalit ko dito. For good na ako nang dahil sa kay livelihood. So nag-start ako ng business sa Pilipinas. Nag-click yung business ko, thanks God, kasi yung daily ko doon is 10,000. So, inipon-ipon ko talaga yon. Yung nag-start ako ngayon sa isda. Nagkuha ako ng dalang pwesto ngayon sa isda, 2 pwesto. So, ang daily namin doon ngayon is 10,000 up. Net income na namin yun. So, yun income talaga yun ng Libcod. Ginipon ko yung mga income ko dito since nagsali ako sa Libcod para sabi ko may goal ako na makasama ko na yung anak ko very soon. So yun, nag-put up kami ng ng business doon sa pasalamat ako din sa Panginoon na yung binigyan niya ako ng mabait na anak. So yun ang manage ng business namin ngayon. This coming May 18, mag-open kami another business na naman ng grocery at saka mga gulayan, bigas, ganun. Sa this coming 18 mag-opening. So nagkuha pa sa isang pwesto naman yun. Kumuha din ako ng baboyan doon at saka isang isdaan pa. So bali 5 na pwesto yung i-manage namin sa pag-uwi ko. So lahat yun is inipunan ko ng live good income ko yun. Inipon ko talaga yun kasi sabi ko gusto ko nga may may marating ako sa income ko dito sa live good. Kaya sabi ko kailangan sipagan kong live good para nga pagbalik ko pag for good ko hindi na ako magbalik dito sa Hong Kong, hindi ko na hanap-hanapin ang income ko dito sa Hong Kong pag doon ako sa Pilipinas kasi maraming OFW na nag for good pagka ilang months lang doon babalik naman sila sa abroad nang dahil pag doon na sa Pilipinas, mahirap talagang kumita ng pera doon pag hindi mo pag-i-put up sa business. Dapat ang advice ko sa mga OFW, kasi siyempre tayo mahirap, di ba? Yung buhay natin as an OFW, grabe. Ang trabaho natin hanggang, iwan ko lang sa inyo, pero ako sa trabaho ko talaga, non-stop talaga yung trabaho ko. Although hindi ako nagluluto, hindi ako nagmamarket, pero grabe silang kumalat. So, yun ang trabaho ko from 6 a.m. to 12 sometimes, kung minsan, naabot pa ako ng 1 a.m. So, yun, dapat talaga sa ating OFW, be wise. Kasi ako, sa totoo lang, sinayang kong buhay ko.
sinayang kong buhay ko dito kasi nag 25 years ako. Buti na lang nag-live good ako. Kung hindi ako nag-live good, hindi sinayang ko, as in sinayang talagang buhay ko kasi wala akong ipon, wala, hindi ako natauhan. Alam niyo sa totoo lang, ang live good, dami niyang tinulong sa buhay ko na gumising yung isipan ko, yung dati nang hindi ako live good, wala lang. Nakahiga lang ako, nanood-nood. Ganun lang, wala as in ang buhay ko. Pero nang nag-live good na ako, dami kong natutunan. Doon ako nag-learn kung paano mag-ipon. Nandito ako sa live good, sa totoo lang. Dito ako nag-learn nga kung paano ako mag-ipon, paano ako mag-business, paano ako mag-deal sa mga tao. So, ang dami kong na-learn dito sa live good. Sinabi nga kanina ni Cos Marilo at saka ni Cos Marilyn na dapat talaga matyaga lang tayo. Hindi natin anuhin yung mga rejection, normal lang yan. Kahit nga kami nag-umpisa kami ng business, siyempre mag-alok-alok ka ng tao, siyempre maghanap-hanap sila ng ano, 'di ba? Rejection din 'yun. Lahat na bagay may mga rejection tayo, pero dapat 'wag natin pansinin yung rejection. Gawin natin as a motivation sa atin. Gawin natin as an inspiration. So ako nga, tawa-tawa ako kung ma-inspire ako ma-reject ako kasi siyempre doon mo makita na ikaw ay nag-workout. Kung wala kang rejection dito sa live code, wala kang rejection sa business mo, meaning tulog ka. Meaning hindi ka humataw. So, kung gusto mong dami kang rejection, mag mag-workout ka. So, the more nga ma-reject ka, the more nga nag-a-add ang knowledge mo. Alam niyo naman sa akin, yung grade 6 lang ako, pero may grade 1 pa nga dito. Grabe, salot ako sa nag-share na yun na grade 1 lang siya, pero grabe, super galing niya, di ba? Parang hindi grade 1. Sinabi ko sa sarili ko na grade 6 lang ako, may grade 1 pa pala. Akala ko ako yung mahirap magsalita. Alam niyo naman magsalita ako, bulol-bulol. Hindi ako makadirect magsalita dahil nahirapan ako magtagalog kasi before ako naglibgod, mga kasama ko dito kahit mag-day off ako is Ilonggo. So Ilonggo as in Ilonggo talagang salita ko. Dito na lang ako natuto. Nagpunta ako dito sa Hong Kong, ang baon ko is yes or no. Yun lang ang baon ko. Kumbaga, wala talagang laman yung utak ko. Yung mahirap ako mag-catch up, mahirap ako turuan, ang bagal-bagal ko turuan. Pero by God's grace, dito sa live ko, dami kong natutunan sa araw-araw na lang na-attend. Kaya dito sa atin, before tayo mag-end, i-advise ko lang na dapat in every situation natin dito sa live code, i-appreciate natin. So, kung may ma-prospect ka man o may ma-prospect ka or wala, i-appreciate mo at saka i-learn natin kung paano natin makuha yung tao, i-learn natin, alamin natin kung paano natin sila i-target, paano natin sila kunin yung loob nila. So, daming mga trainings dito, i-advise ko lang kayo na mag-attend tayo. Ako, sa totoo lang, napaka-busy ko, natago-tago ko lang yan. Hindi alam ng amo ko na nakababad ako sa Zoom. Pero dapat sa atin na lang yun. Kahit gaano ka-motivate sa atin ng mga speaker, ng mga mentor sa atin, kung hindi tayo makinig, dapat mag-take action tayo, mag-pray tayo, mag-take action, tapos mag-focus tayo dito. Huwag kayong kung may mag-invite sa inyo, huwag kayo kasi sa totoo lang ako, doon na tayo galing. So, ang para sa akin, live good is the best na opportunity para sa atin lahat. Wala na tayong may makita na live good pa na iba. Hanapin natin sa kabilang sa kabilang mundo. Hanapin mo, wala kang may mahanap na live good. Si Ben Glinsky lang na live good yung para sa atin lahat. So, focus tayo kay live good, tapos hard work tayo. Dapat
hard work. Araw-araw dapat may kausap tayo. So kami mga OFW busy. Si Coach Marilo kaya niya, si Coach Ronilyn OFW din ata 'to. Kaya ni Coach Ronilyn, kaya ni Coach Rosario, kaya ng lahat dito. Kaya ng mga OFW, kayo pa na walang mga trabaho. Kaya so dapat hard work tayo, and last is consistent. Consistent ka, gawin mo silib good, pray ka, consistent ka sa paghataw. Araw-araw pang-prospect na lang, pang-prospect tayo. Yun lang ang dapat natin gawin sa dito sa business natin. Wala na tayong ibang remedy pa. O di, pray, hard work, focus, and consistent lang tayo sa ginagawa natin. Makita na lang tayo ng tao. Tingnan mo sa akin na, example ko lang. May 4 ako na napasali sa, ano yun pala, tinitingnan nila yung Facebook ko. Sila na mismo lumapit, "Ate, yung binabantayan namin ang libgod mo, kung kailan ka mag-stop ng libgod mo." Yun ang sabi niya. So, dahil sabi niya consistent ka, so sila na mismo lumapit at saka nag-join sa link ko kasi nalagay kong link ko. Yan ang pinakaimportante na dapat bawat post natin lagyan natin ng link kasi ang tao na lang yan 'pag magkusa mag-sign in sa link mo. Kaya tingnan natin palagi yung sa referral natin diyan at saka i-follow up natin kung sino yung magsali sa link natin diyan at saka i-email natin sila yun. So yun lang, ano lang tayo, consistent lang. Tapos sabi ng Galatians 6:9, let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. So hindi lang tayo magkapagod, tuloy-tuloy lang sa pag-share ng business natin. Kasi sabi ng Bible, you reap what you sow. So kung may tinanim ka, may aanihin ka. At saka may iiwan na ako na isang verse. This is my life verse. Paborito na paborito ko tong verse na to. Kasi sabi na, Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart and lay not unto thine own understanding, in all thy ways acknowledge God. So sa lahat natin na gagawin, mangamo din tayo or maghataw or sa business natin, ang lahat i-lean-on natin sa Panginoon. Ibigay natin lahat sa Panginoon kasi siya na ang bahala sa buhay natin. So, yun lang. Thank you so much. Magpasalamat lang ako sa kay Ma'am Shial, sa buong team, sa mga core leaders, sa kay Coach Fernan at saka sa family niya. Kung hindi dahil kay Coach Fernan, wala dito yung libgod sa atin lahat. So, isa ka napasalamatan ko ng dahil sa health ko sa libgod. Wala na akong naramdaman sa katawan ko. Nag-menopause lang ako. Nawala lang yung regla ko nang dahil sa kalibgod. Hindi ko naramdaman. Sa edad ko na 55, nagulat na lang ako. Sabi ko, wala, one year na pala wala na akong wala na akong regla nang dahil sa libgod hindi ko naramdaman, unlike sa mga classmate ko dati ng grade 6 kami, ang dami ano daw ang sikreto ko, ang dami nilang naramdaman, may iba yung may parang gusto nilang tumakbo, parang dami nilang naramdaman, ako never ako na nakaramdam, nawala lang yung regla ko na 1 year na pala wala akong may naramdaman sa katawan ko nang dahil sa Live Good products. Thanks God talaga na binigay niya si Live Good sa buhay natin. At thank you sa buong team ko. Sa kay Ma'am Myra na palaging nagsusuporta sa akin. Siya yung taga-encode ko, siya yung kung hindi ko matawagan yung mga team ko, siya yung nagaturo, siya yung nag-follow up, siya yung taga-encode, siya yung bahala sa team ko. Pero sabi ko, Ma'am Myra, ako na bahala sa'yo sa someday. So, thank you sa kay Ma'am Janet. Isa din yun yung nag-mentor talaga sa buhay ko. Kahit dalawa lang kami, natawagan niya ako, naturuan. Yung kung minsan kahit patulog na siya, pero nandyan pa rin siya sa akin. At saka sa buong team ng UD. So, thank you sa inyong lahat na hindi kayo nagsawa sa pag-invite sa akin. And marami akong na-learn sa inyo, lalo na sa mga core leaders, sa kay Ma'am Shial. Sabi ko mag-for good ako, gawin ko din ang mga ginagawa nyo. Thank you, everyone. God bless us all. To God be the glory. Thank you, Back Coach to you, Eden. Coach. Sana mong share. Grabe. Wala akong masabi. The most
miracle in Live Good. Ikaw na yon, Coach. Ikaw na yun. Tayong lahat, Wala pa Coach. ko yung mga sharing, talagang natouch ako sa lahat ng mga ipinamahagi mong karanasan mo at sa nangyari sa'yo na napagaling ka ng Live Good products. Talagang miracle po yun, Coach. Thanks God. So, thank you, Coach, sa pagsuporta mo sa ating community at sa lahat ng mga naging panauhin natin dito sa ating events. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo iisahin, but it's understood na nagpapasalamat po ako talaga. Kami ng Ultimate Dreamers Community. Thank you. At sa ating mga leaders, core leaders, sa ating mentor na si Sheriff Palderio at ating co-founder na si Marilu Taliedo, at sa ating mga napakasipag na mga bureau speakers dito sa ating community. Maraming salamat and God bless us all. Happy Mother's Day sa lahat-lahat. So, Coach, back to you. Coach Marivic. Ayan, thank you, Coach Eden, sa napakagaling na share mo. Hindi kami nagsasawa na nakikinig lagi sa iyong share, no, Coach, kasi nakakapulot din talaga kami ng sa iyo, no, sa iyong mga sinishare. Kasi biro mo, sabi mo, ilang mo lang, parang saglit mo lang nakasama ang iyong anak. Pero kalahati na ng buhay mo, nandiyan ka na sa Hong Kong. Parang ganun lang din ako, Coach, no? Kasi 4 years din na iniwan ko ang anak ko. Ngayon, ilang taon na, 22 years ng anak ko. So sabi ko, nakaka-relate talaga ako sa ni Coach Eden. Pero ganun pa man, siyempre, Coach Eden, siyempre ginagawa natin ito dahil gusto natin mabigyan ng ating pamilya ng magandang kinabukasan. Kasi kung hindi naman tayo kasi aalis sa Pilipinas, alam naman natin na mahirap maghanap ng trabaho doon. Especially kapag ikaw hindi ka nakapagtapos, hindi ka makaalis sa province, pahirapan, kikita ka sa province, kukunti, hindi nila binibigay yung minimum wage ba na sahod. So yun ang napakahirap sa atin, no? Pag tumanda ka naman dun sa atin, hindi ka nila i-accept. So kailangan talaga, bata-bata ka. Kailangan ang dami pa nilang requirements kung paano ka magtrabaho. Dito na nga kay Live Good, kahit ka, kung kahit wala ka sa estado, kahit anong estado mo, basta marunong ka makipag-usap sa tao, marunong kang sa cellphone mo, pwede kang kumita dito. So ito yung napakaganda dito sa natin, dito sa Live Good. So anyway, thank you, Coach Eden, sa napakagaling na shares mo. So siguro, Coach Eden, no, mag-aano lang ako sa iyo, manghingi lang kami ng advice kung paano mo ginagawa ang kasi almost every day ka talaga may pay-in. Nakikita ko lagi doon sa GC natin sa Diamond. Sabi ko si Coach Eden talaga, grabe siya. So share tips naman, Coach Eden, kung paano mo nagagawa ang mga yun, Coach, para naman magkaroon ng idea, especially yung mga baguhan pa dito, kung paano mo nagagawa ng paraan ang lagi mong pagpe-pay in. Again, hindi ako magaling. Pareho lang lahat. Pareho lang tayong lahat na Pero yung ginagawa ko lang, Coach, is hindi ako nagbaba ng 20 katao daily. Pang share, kahit pinupuntahan ko yung mga page, nandoon ako, naglablab ako ng mga, pero wag kayo mag-post sa mga page, ha.
yung ginalab-lab ko lang yung mga tao doon na nag-comment, na doon ako sa kay DG na page na akala nga nila nagpaligaw-ligaw ako doon. So, nagpunta din ako doon, may nakuha ako doon 3. So, yung isa taga ano pa yung taga Oman, yung galing din ng Global, nag-ano din siya pala, nag-invite din siya pala doon. So, akala niya nag-chatting-chatting kami. So, yun, nakuha ko siya. Kasi global din siya. At the same time, kaya tayo mga, lalo na sa previous company, i-keep niyo yung mga ano niyo doon. Ang sa akin kasi, gin-keep ko pa yung picture ko na naka 15 accounts ako, 15 accounts yung anak ko. So, yung kaya mostly ako nakakuha dito si Jasmine Ling is ano yan, yung Global yan. So, mas doon kayo magbabad sa, hanapin nyo yung empowered consumerism na page. Marami doon yung mga taga-easy. So, yun ang malakas na kasama natin dito sa team natin. Kaya doon kayo magbabad, pero wag kayo mag-post lang doon. I-love nyo lang. Pang-message nyo, kamustahin nyo. Yun lang naman yung ginagawa ko kung yung kahit nagtatanong sila sa akin kung paano ginagawa. So yun lang, daily dapat talaga tayo, magpang-chat. Lalo na sa akin, wala akong time na magkausap sa tao. Wala akong time na tawagan yung tao dahil stay in yung amo ko. At the same time, hindi pa yan nag-close ng door niya. So marinig niya talaga ako kung tumatawag ako, marinig niya ako. So pang-chatting lang ako. Kung saan akong gilid-gilid magpunta diyan, dala-dala ko lang yung towel pag nagising siya na maglabas siya ng room niya. Lalo na hindi pa yan nagchinilas. So dapat talaga alerto yung tainga mo. Kaya mag-attend ako ng Zoom, alerto talaga yung isang tainga ko. Baka maano niya ako makita na nag-chatting dyan. Siyempre nakakaya, nasahudan ka. Although na hindi yan naman ako binawalan ng cellphone, pero siyempre nakakaya, di ba, sinasahuran ka. Baka magsabi siya na, ay, nasahuran kita tapos chatting-chatting ka. So yun, hindi yan, sa 25 years ko dito, hindi niya ako nakita na hindi niya ako nakita na naggamit ng cellphone. Sa 25 years kasi, puwit ka lang naman yung binabantayan. Pag lumabas siya ng room, kaya yun, gano'n ko naman dito sa yung cellphone ko dito yan palagi kaya nag-jeans ako palagi para masikip dito, hindi malaglag 'pag gano'n ko na yung cellphone ko dito. So gano'n yung nagbitbit-bitbit lang ako palagi ng towel para kung saan-saan ako nakaupo, do'n ako na mag-chatting-chatting. 'Pag lumabas siya ng room, punas-punas ako, yun. Yun ang ginagawa ko, pang-chatting lang talaga tayo. Kasi 'pag hindi lalapit yung tao sa atin, kaya tayo ang lalapit sa kanila. Hindi yun sila magsabi na, ah, ano mo lang talaga yun, bonus mo lang talaga yung 'pag nag-ano yung tao sa post mo at saka lalapit sila sa'yo. Sa akin, 4 yung lumapit sa akin, eh. Tapos dapat active tayo sa mga GC natin. Ako nga kung minsan hindi ako makaano sa GC kasi nag-e-enjoy talaga ako sa chatting-chatting kaya ang GC lang mapuntahan ko lang yung GC kung may magtanong do'n sa akin pero nagbabad ako talaga sa GC hindi kasi ang more talaga ako sa pang-chatting. Kaya do'n ako nag-e-enjoy as in i-enjoy natin yung gagawin natin. Ako nag-e-enjoy talaga sa pang-chatting sa totoo lang. Kaya yun, lalo na may mapapiin mo, ma-close deal mo, ang ano talaga, ang ma-enjoy ka talaga kasi subukan niyo magpang-chatting daily para ma-enjoy kayo sa totoo lang. Tapos yung parang hindi ka pa ma-homesick, kaya sabi nga na yung anak ko, sabi ni Lola, "Inday, nakatawag si mama mo." Sabi niya, "Hindi, na-busy yan si mama kay Libgon." Gano'n na, kasi nag-enjoy talaga ako sa Libgod sa totoo lang. I-enjoy natin ang journey natin sa Libgod sa totoo lang. Ma ma hindi mo lang mamalayan na, mag-rank up ka na, 'wag mo i-mind yung rank up, yung i-mind mo lang enjoy mo lang ang ano mo dito, ang journey mo sa Libgod. Yun lang ginagawa ko, coach.
hindi naman ako magaling, lahat tayo gano'n, kaso lang dapat lang talaga dito ang mapaangat kasi sa atin dito yung sipag natin. 'Yun ang kapital natin dito kalingkod, sipagan natin. 'Yun lang coach, thank you. Ayan, thank you Coach Eden. Grabe, no? Grabe yung tinuro sa atin ni Coach Eden. So ngayon, gagawin natin pala is mag-ano tayo sa mga page. Pero wag lang tayo magpapaligaw din doon kasi 'di ba ako din Coach actually is nakasali din ako sa dating apps. Pero kapag nakikita ko na iba na yung ano niya, nanliligaw na, ay sabi ko iba Oo, na 'to. i-next mo na 'yun, i-next mo na. Oo. Hindi Kasi may naman mga daming mga page coach lalo na sa Empowered, doon kayo magbabad sa Empowered kasi ako mostly dami akong sa team ko na Empowered nang dahil doon ako nagbabad sa Empowered. Consumerism na ano, pero wag lang kayo mag-post doon kasi baka ano kayo, i-block kayo. Yung ano lang, yung mga tao na nag-comment doon, i-heart nyo, ganun. Tapos doon na kayo mag-start ng communication. Kasi sa akin marami talagang taga-empower dito sa team ko. Okay, thank you Coach Eden. So napakagandang napakagandang shares mo sa amin. Marami talaga kaming natutunan, Coach. So, and thank you, nandito meron tayong guest, no? Nandito si Mayora, nakita ko siya kanina, si Mayora dito. Thank Hello you, Mama Coach. Yura, Oo, Happy Mother's Day.